Praise the Lord! Purihin po ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Sa mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel at sa lahat ng ating mga kamanggagawa, mga pastor, mga pastora sa harapan ng Panginoon. Gayon din po sa mga faithful saint na ating kasama sa platform na ito. Sumaatin po lahat ang biyaya ng ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 5 to 6. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober." Amen. Sa Tagalog po ay ganito ang pagkabasa ng ating salita ng ating Panginoon. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y magpuyat at magpigil. So umagang ito mga kapatid, daling ko kasi salita ng Panginoon na alam natin na ito po ay pinagpalanan ng ating Panginoon. Ang title mga kapatid, Things to Watch Out For as You Walk in the Lord. Mga dapat mong bantayan habang ika'y lumalakad sa harap ng ating Panginoon. Si Pablo po ay nagsulat doon po sa kanyang mensahe po sa Thessalonians na sabi niya dumapid ay tayo po ay tinutukoy ni Pablo na mga anak ng kaliwanagan na tayo po ay pinili ng ating Panginoon, na kung saan ay sinasabi niya doon na tayo po ay maging magpuyat at magpigil sa ating mga sarili. At the same time ay sinasabi po bilang isang mga mananampalataya, ito po yung panahon na hindi po tayo patulog-tulog sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang dami po na kusan ay nakatingin po sa atin. Kaya nga bawat galaw na ating ginagawa po ay may nagmamasid po sa atin. Kaya nga sabi po ni Pablo ay tayo po ay letra na kung saan ay binabasa ng sangkatauhan, kaya dapat po tayo ay maging maingat. We all know that if one is to watch our steps, we must spend time in prayer. We do not know where our steps may lead, but God knows every step we have taken and every step we will take. Tunay po na sa ating buhay, kailangan talaga na lagi nating gugulin sa ating buhay, sa bawat hakbang ng ating buhay mananampalataya na tayo po ay laging manalangin po sa ating Panginoon. Kinakailangan po tayo maging maingat, kinakailangan yung bawat hakbang na ating gagawin ay dapat po ay maging angkop bilang mga lingkod ng Diyos, na kung saan ay ingatan po natin ang ating paglilingkod po sa ating dakilang Panginoon. The journey home to God is what life is about. In a sense, it is not even a journey. It is an ongoing experience. Amen. Ibig sabihin, yung ating paglalakbay sa harapan po ng ating Panginoon, ito po ay isang buhay na kusan ay makikita natin ito ay pang-araw-araw na kusan ay ating dapat maranasan, na sa ating espiritual na paglalakbay, nagsisimula tayong magdesisyon sa ating mga sarili kung saan tayo pupunta, ano ang ating gagawin, at sa ating buhay, amen, kung ano yung plano natin, at the same time kung paano natin pipiliin, gugugulin ang isang magandang bagay para po sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya nga tayo po ay dapat po talaga na tayo po ay maging maingat po sa ating mga hakbang sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay bilang isang mananampalataya, huwag ninyong kalimutan na tayo po ay ambassadors for Christ, na kung saan tayo pong lahat ay kinatawan ng Panginoon, na kung saan ang itinataas natin hindi po yung ating sarili, kundi ang itinataas po natin walang iba kundi ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, kinakailangan tayo po ay maging maingat. Watch your step. Kinakailangan bantayan mo ang iyong mga hakbang sa pang-araw-araw na ating ginagawa, sapagkat ang sabi po ni Solomon,
There is a way which seems right to a man, but the end thereof are the ways of death. Kaya nga sa ating buhay, yung bawat hakbang natin, kinakailangan talaga ay kinakailangan na tayo po ay laging nakaangkop sa salita ng Panginoon. At the same time ay kinakailangan ingatan natin, makita ng mga tao kung paano po tayo lumakad sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi po na Deuteronomy chapter 5 verse 33, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. Ibig sabihin kapatid, tayo po ay lumakad na kung saan ay may pagsunod sa anumang bagay na mga pinag-uutos ng ating Panginoon, so that you may live a prosper and prolong your days in the land that you will possess. Ito po ang sinasabi po ng Panginoon na sa ating buhay, kailangan talaga natin ang paglakad ng maayos na may pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga sa bawat hakbang po natin, ingatan po natin na walang matitisod sa atin. Amen? Na kung saan tayo po ay maging isang asin, tayo po ay maging isang liwanag na ng buhay na kung saan ay makikita po ang katotohanan na nasa atin. Bilang Kristiyano kapatid ay kinakailangan, watch your words, kailangan pong bantayan po natin ang salita po ng Panginoon. Wala pong Kristiyano na reklamador, na lagi na lang nagsasalita na kung saan ay reklamo na reklamo. At the same time, walang Kristiyano na kung saan ay pangit ang kanyang pananalita sapagkat ang sabi po mismo ng ating Panginoon, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the days of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Tunay po sa isang buhay po na mananampalataya, pag tayo po'y nakikipag-usap sa mga tao na kung saan ay ating dinadala sa harapan ng Panginoon, tayo po'y maging maingat. Kumbaga, mas mainam na hindi ka masyadong madaldal. Hindi bali hindi ka masyadong panay ang salita, amen, kundi lagi nating ingatan sa ating buhay. Ipiliin po natin yung bawat salita na ating bibitawan. Wala po kasing Kristiyano na nagmumura, wala pong Kristiyano na kung saan ay nanunungayaw, wala pong Kristiyano na kung saan ay makikita natin na kung saan ay pinangangalandakan ang karumihan ng iba, kundi lagi natin tandaan kapatid, tayo po'y maging maingat sapagkat anumang bagay na walang kabuluhan na ating sinasalita, tayo po ay haharap po sa ating Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, kundi sa sangkatauhan. Amen. Sasabihin nila, yan pala yung Pentecostal na yan. Bakit ganun? Walang pagbabago. Maging ang pananalita, hindi nagbago. Sa ating buhay kapatid, lagi natin tandaan. Kailangan baguhin natin ang ating nakasanayan maging sa pananalita, maging sa buhay po natin. Watch your thoughts. Bantayan po natin ang ating mga pag-iisip sapagkat yung pag-iisip natin, ito po ay nasasalamin sapagkat anuman ang iyong binibitawan na sinasalita mo, ito ay nanggagaling sa ating kaisipan na kaya minsan po ay may mga negative na lumalabas sa ating mga salita sapagkat ito po yung ating iniisip. Kaya sabi po ng Panginoon, huwag kang mag-isip ng masama sa iyong kapwa dahil yan man ay magiging parte ng iyong kasalanan sa pagharap sa hukuman ng Diyos. Bagkus gawin mo ang iyong tungkulin, sabi nga ni Solomon, turuan mo ang iyong mga anak at kaibigan na sumunod sa Diyos dahil sa bawat ating gawa, tayo'y mag-isa huhukuman at ang ating mga mahal sa buhay ay hindi na natin matutulungan. Alam niyo mga kapatid, bilang sa mananampalataya, hindi tayo dapat negative thinker. Kailangan po tayo po ay maging positive sapagkat ang sabi po ng salita ng Panginoon, mismo si Solomon ay nagsalita. Ano man ang ating iniisip, ganyan po yung mangyayari. Kaya mabigat mga kapatid minsan pag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nasasalamin po ng mga tao na ating binabahaginan ang laman ng ating kaisipan. Kaya nga sa ating buhay kapatid, lagi nating isipin palagi yung mga bagay na kung saan ay dapat po nating ingatan. Kristiyano tayo pero hindi po natin nababantayan ang ating mga pag-iisip. Kaya nga po, as sabi po ni Pablo,
Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Ibig sabihin, ingatan po natin sapagkat minsan po, amen, sa ating buhay, nakakapasok po yung mga bagay na kung saan ay hindi maganda sapagkat sa pag-iisip pa lang ito kaagad ang battleground natin, mga kapatid. Kaya nga sabi po ni Pablo, ating ihandog ang ating mga sarili na haing buhay at the same time tayo po'y magbago na ng ating pag-iisip. Kaya nga sabi nga ni Pablo, mga kapatid, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ito dapat po yung ating isipin, yung mga bagay na totoo, yung mga bagay na katanggap-tanggap, mga bagay na mga matutuwid, mga bagay na kusan ay maipapakita natin yung ating pagmamahal, anumang bagay na kusan ay napakagandang testimonya ng ating buhay. Ito lagi natin iisipin, lagi po natin pararangalan po ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Watch your mouth. Bantayan po natin yung ating bibig. Amen. Sabi nga ni Solomon, the words of the reckless pierce like sword, but the tongue of the wise bring healings. Kung ating makikita po, amen, yung salita po na malumanay ay napakagandang pakinggan, lalo na sa panahon na ikaw po ay may kasagutan. Amen. Kaya nga sabi po, amen, bantayan po natin ang ating bibig na once na ito po ay ating naibuka at naisalita, kapatid. Ang tanong ay, ito ba ay totoo? Ito ba ay kalugod-lugod? Ito ba ay kailangan? Ito ba ay makakabuti sa lahat? Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, amen, bantayan po natin higit sa lahat yung ating puso. Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Bantayan po natin ang ating puso. Yan po yung pinakamabigat Amen. Pwede mo sabihin, Lord, I love you. Pwede mo sabihin ay kayo naglilingkod sa Diyos. Pero ang tanong, ito ba ay nasa ating mga puso? Kaya nga sabi, mga kapatid, for the abundance of the heart, the mouth speaketh. Nakikita talaga sa ating buhay yung ating ginagawa. Kaya nga sa ating buhay, hindi tayo dapat maging padalos-dalos sa ating mga pagsasalita, bagkus tayo po'y maging maingat sapagkat lahat ng lumalabas sa ating mga bibig, ito po ay nanggagaling sa ating mga puso na ito po yung ating ginagawa. Kaya nga, yung kataga na salita po, action speaks louder than words, ay napakaganda, amen. Kaya nga, sa ating buhay, amen, ipakita natin bilang isang Kristiyano, hindi dahil lang sa salita, yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Hayaan natin yung salita na kung saan ay ating ginagawa sa pamagitan po ng ating mga sakripisyo na paggawa ay makita po yung pagmamahal natin sa harapan po ng ating Panginoon. Patunayan natin na tayo pong lahat ay tinawag po ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng 2 Corinthians 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Kaya nga sa ating buhay, amen, tandaan natin, yung puso talaga ang pinakamahirap pong bantayan. Amen. Sino ang dapat pong magbantay? Kundi tayo, wag nating bantayan yung puso ng iba. Bantayan po natin yung ating sariling puso sapagkat baka tayo po'y nawawala na sa presence po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang puso po ay lubhang mandaraya. At sabi ng Panginoon, sino ang nakakaalam nito? Ang sabi ng Panginoon ay siya lang po ang tanging nakakaalam ng haka ng ating mga puso, mapay.
Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, amen, mahalaga yung bawat galaw, yung bawat hakbang natin bilang mga mananampalataya, na kung saan tayo po'y humahakbang ayon sa harapan ng Panginoon. At the same time, yung ating hakbang ay binabantayan po ng ating Panginoon. At the same time, binabantayan po yan ng ating kapwa kapatid. Kaya sa bawat hakbang mo, amen, lagi mong tandaan, isipin mo, amen, ito ba ay isang magandang pagpapala sa harapan po ng tao, amen. Kaya nga, isa pang bagay na bantayan natin habang tayo po ay lumalakad, naglilingkod sa ating Panginoon. What's your character? Bantayan po natin yung ating pag-uugali. Bantayan po natin yung ating mga nakasanayan. Sabi nga mapayid, bilang isang lingkod na Diyos, amen, bawat araw tayo po ay binabago ng ating Panginoon. At kung tayo po ay laging binabago ng Diyos, dapat makita sa atin yung tinatawag na pagbabago na nais ng ating Panginoon. Sabi nga mapayid, amen, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost, mapayid sa ating buhay talaga. Kahit na ikaw na yung pinakamagaling mag-share ng salita ng Panginoon, kahit na ikaw na yung pinakamatanda na naglilingkod sa Panginoon, pag ang karakter mo, amen, ay hindi maganda, sino ang maniniwala sa iyo? Kaya bantayan po natin, amen, sa ating buhay. Ano man ang nakasanayan mo, baguhin mo para sa ating Panginoon. Yung pangit na ugali mo, yung pangit na pangangatwiran mo, yung mga pangit na sa buhay mo, sa puso mo na kung saan ay ang tagal na kinakailangan baguhin, magpabasag tayo sa Panginoon. Magpabago tayo sa Panginoon sapagkat sa ating buhay, amen, mahihirapan tayo mag-akay ng kaluluwa kung ang karakter po ay wala po sa atin, ang fruit of the Spirit. Dapat po nandiyan ang pag-ibig na kung saan ay nagsasalita na ito yung pinakamataas na hinahanap po na sa katauhan na meron kang pagmamahal sa iyong kapwa. Kinakailangan bilang isang Kristiyano, nandiyan ang joy. Dapat ikaw po ay laging nagagalak, may pagsubok man o wala. Dapat ipakita mo yung kagalakan sa buhay mo na meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Dapat nandiyan ang peace, amen, kahit na maraming problema sa buhay mo, na marami na nakatingin sa iyo, kapatid, dapat nandiyan ang kapayapaan sapagkat ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, pag may kapayapaan ka, nandyan ang contentment na kung saan ay makikita natin, nandyan din po ang tinatawag na pakikipagkaisa sa ating mga kapwa mananampalataya. Ang patience, kapatid, ito ay nagdudulot sa atin para tayo po ay matuto. Amen? Na maging malumanay, matuto tayo na hindi tayo kaagad-agad magalit bagkus. Amen? Makita yung pagpapasyensya sa ating buhay. Kindness, amen, ito yung kahabagan na kung saan ay maipakita natin yung tunay na pag-ibig po ng ating Panginoon. Kinakailangan makita sa atin ang goodness na sa ating buhay, maging sa ating pagbibigay ay makita yung ating faithfulness na tayo po ay kahit may pagsubok, nagpapatuloy tayo, may pagpapalamon o wala, tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon sapagkat tayo po'y umaasa at tayo po'y nagpapakatapat sa ating Panginoon dahil tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Amen. At the same time, kinakailangan nandiyan ng gentleness. Kinakailangan tayo po ay maging mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon na hindi tayo yung magiging dahilan para tayo po ay maging katitisuran ng mga mananampalataya. Bagos tayo po ay maging pagpapala. Kinakailangan natin self-control. Kinakailangan mag-behave tayo. Ang mabigat po, kung gaano na tayo katagal sa paglilingkod sa Panginoon, pero yung behavior po natin ay hindi po nagbabago. Tingnan niyo, kapatid, bakit tinawag na God's after His own heart si David? Si David po, kapatid, malinaw po sinabi doon, sa panahon ng problema, sa panahon na siya po ay may mga kaaway, sabi po doon, David behaved himself in the sight of the Lord. Binantayan po talaga ni David yung kanyang sarili sa harapan po ng ating Panginoon na siya po'y maging maingat.
Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon talagang dapat pong bantayan po natin lahat. Amen? Watch your thoughts, for they become your words. Watch your words, for they become your action. Watch your action, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny. Sa ating buhay, totoo makapit sa ating buhay, bantayan po natin ang ating iniisip sapagkat ito yung ating magiging salita at ito po yung ating gagawin. At habang ito'y ating ginagawa, ito ay nagiging kasanayan. At pag tayo po'y nasanay sa mga bagay na ating nakasanayan, dito po nadidevelop yung karakter Hindi mo na mamalayan pag lagi kang pasigaw ng pasigaw, lagi ka nalang nakasimangot. Amen. Hindi mo na mamalaya sa iyong sarili na nababago na pala yung iyong buhay. Kaya pa nagsimula kang magreklamo, amen, tandaan mo may kasunod dyan. Kaya dapat ay makita sa iyo na sanayin mo sa buhay mo, kapatid, na tayo po'y maglingkod ng tama sa harapan ng Panginoon sapagkat ito po yung nararapat. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, yung mga bagay na ito, kapatid, ay dapat po nating bantayan bilang mga mananampalataya. Amen. Na baka tayo po ay hindi po natin nababantayan ang ating mga pinatutunguhan, yung ating paglalakbay. Baka nababago tayo mapid, kaya nga minsan yung ating pananalita. Kaya nga sabi ng Panginoon di po ba? Iwasan po natin ang mga hindi magandang kasamahan. Amen. At the same time, mapid, ay makikita po natin, amen, ang Panginoon mismo ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng bagay na maganda sa tingin natin ay maganda. Pero ang tingnan po natin, ano yung magandang bagay na ipinakikita ng Panginoon sa atin na dapat po natin gawin, na kung saan ay mabantayan po natin sapagkat napakahirap. Ang kailangan po natin, amen, ang Santong Espiritu ng Diyos na siyang magbibigay ng pagbabago kung tayo po ay nanglalamig, amen, kung tayo po ay nawawala ng tinatawag na kalakasan, i-revive tayo ng Lord. Bagamat ang revival talaga, makapit, kung titingnan po natin, ay hindi po masama. Ang revival po ay isang malaking pagbabago na dapat po ay makita sa atin yung transforming power po ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, the more na ikinaglilingkod sa Diyos, the more na ikitinataas ng Panginoon, at the more na itinataas ka ng Panginoon, the more na marami nakatingin sa atin. Amen. Kung ikaw po'y na-promote, amen, bilang isang leader po ng isang grupo, amen, tandaan mo, kinakailangan makita sa atin yung mga bagay na kung saan ay dapat po natin ingatan sapagkat pag tayo po'y hindi nakapagbantay, amen, paano kaya yung mga mananampalatayang ating nakakasama at dinadala sa ating Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya po, amen, be thou an example to unbelievers. Hindi lang po sa mga hindi mananampalataya, kundi maging sa kapwa po natin mananampalataya, tayo po ay maging magandang halimbawa. Minsan pa, amen, bantayan po natin ang mga hakbang na ating ginagawa sa araw-araw. Iayon po natin sa harapan ng Panginoon. Sa kalooban po niya, tayo po'y gumawa sapagkat marami pong nakatingin sa atin at kinakailangan tayo po'y maging mapagbantay, maging maingat sa bawat hakbang ng ating buhay sa paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Diyos, pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon.